singing redemption song. There's a fire that burns inside, a fire that burns inside. Nothing can stop us. We'll be running through the night with a fire that burns inside. With a fire that burns inside. Let's go! We are the freedom generation, singing the mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. 'Cause we are the free. 'Cause we are the free. Come on! And yours is the glory. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. We are the reason. We are the reason. Living alive in you. And our passion will not die. No, our passion will not die. Nothing can stop us. We'll be running through the night. And our passion will not die. No, our passion will not die. We are the freedom generation, singing the mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. We are the free. We are the free. Come on. And yours is the glory. Whoa, oh, 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 oh. Again, up from the grave you rose, and we will rise up into the world that you so love. Into the world we go, and we will rise up from the grave you rose again. Up from the grave you rose, and we will rise up into the world that you so love. Into the world we go, and we will rise up. We will rise up. We will rise up. Come on, let's declare we are the free. We are the freedom generation, singing the mercy. 'Cause you are the one who set us all in motion. Yours is the glory. 1, 2, let's go! We are the freedom generation, singing the mercy. 'Cause you are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. There's a fire in our hearts that burns for you. It's never gonna fade away. There's a fire in our hearts that burns for you. It's never gonna fade away. We are the free. Come on. Yours is the glory. Whoa, oh, 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 oh. Yours is the glory. Whoa, oh, 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 oh. Yours is the glory. Come on, give her the highest praise. Hey. 1, 2, lahat ay tumalangay. Oh, 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 oh. Joy.
joy in my soul. I can't explain it, but I know it's you. Light, oh, I'm feeling so light, like the weight has been lifted for you. Jesus, Jesus, you are my breakthrough. Hey, oh, it's you. Now I'm free. Now I'm free. Yeah. There is nothing holding me. I'm free. Yeah. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. There's a peace in my soul. There's a power that's with me. Hey! Oh, it's you. Jesus. Jesus, you are my breakthrough. Hey! Oh, it's you. Now I'm free. Yeah! There is nothing holding me. I'm free. Yeah! 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. Yeah! There is nothing holding me. I'm free. Yeah! 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. Forms against me will overcome. One more chance up. The enemy is defeated. Jesus has won. No weapon forms against me will overcome. The enemy is defeated. Jesus has won. No weapon. No weapon forms against me will overcome. The enemy is defeated. Jesus is won. Come on and declare. Now I'm free. Now I'm free. Yeah. There is nothing holding me. I'm free. I'm free. Yeah. 'Cause you died and rose. 1, 2, let's go! Yeah! There is nothing holding me. 'Cause I'm free. I'm free. Yeah! 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. The enemy's defeated. Jesus has won. The enemy is defeated. Jesus is won. Come on, let's declare. The enemy is defeated. Hey! Jesus is won. The enemy is defeated. Jesus is won. Yeah. Come on, give him praise. Come on, can you just raise up our hands, Lord? Thank you so much for this freedom, Lord, that you gave us, Lord. We are free to worship you, to praise you, Lord, and to lift up your name for all the things, Lord, that you've done in our life and all the things, Lord, that is yet to come. We are praising you, God, because we know, Lord, that it's your love, it's your grace, Lord, that keeps us standing today. Hindi galing namin, Lord, hindi sa kung anong meron kami, but it's about you, Lord. That's why, Lord, we are welcoming your presence. Can we just have a minute of prayer? Just be grateful. Just thank the Lord of whatever things that come out on your mind na dapat mo ipagpasalamat sa Kanya. Yes, God. You deserve our praise, Lord.
Yeah, yeah. Oh, we want you, Lord. Oh, God. Yeah. Standing here in your presence, in the grace so relentless, I am one by perfect love, wraps within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy seas. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, oh, fear removed. I read you and I lean into your love, and all your love. It's your love, it's your love, Jesus. It's your love. 'Cause when I'm lost, and when I'm lost, you pursue me. Lift my hands to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I found shelter, captivated by the splendor of your face. And my secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed. I bleed you and I lead into your love, and all your love, Lord, is your love, Jesus. Yeah, yeah. It's your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. It's your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. I'm wide awake, draw me close, stay by grace, and all my heart is yours. All fear removed. I breathe you in, I lead into your love.
of fear removed. I breathe you in, I lean into your love. And Good morning, family. Ako nga po pala si Bernard M. Moratan. Primary 144 ni Pastor Lito Peren. At ang leader ko po ay si Kuya Leonard. Ikwento ko lang po yung, yung buhay ko before. Bago po ako makakilala kay Lord. Bago po ako makakilala kay Lord, napaka masalimuot po ng buhay ko dati. Kasi ang pangit po ng lifestyle ko, ang pangit po ng routine ko. Tuwing madaling araw, alas 12, maglalaro ako niyan, COD. Sino na naglalaro nun sa, COD. Tapos, hanggang umaga yon natutulog ako ng umaga na. Tapos, pagising ko ng hapon, maglalaro naman ako ML. Di ba? Ang tawag dito, walang productivity, napakapangit ng ko. Pero, napaisip ako noon, hanggang dito na lang ba ako? Ito na lang ba yung gagawin ko sa buhay? Ito na lang ba yung plano ko? Ito ba yung plano ko talaga? Ito ba yung pangako ko sa sarili ko na, ganito? Yung laro lang, yung lang ako, yung walang kabuhay-buhay talaga, yung pang sarili ko lang. Di ko iniisip yung future ko, napaka-selfish ko sa sarili. Tapos dinadown ko palagi yung sarili ko. Tapos, may nag-invite sa akin, sa church. Doon pa yun sa auditorium. Last 2 weeks bago lumipat dito sa new home. Tawag dito, nung pagpunta ko doon, grabe yung sa akin. Kasi dati ako may church. Tapos, bali, parang bumalik lang ulit ako. Tapos, ito na yung second church ko. Tapos, grabe yung nangyari sa akin noon. Kasi, sobrang umapoy yung ko nun, sobrang umapoy yung puso ko nun kasi ngayon na lang ulit. Kasi sobrang saya, lalo na nung nasa dating church pa ako. Ganon kasi nag-worship, ang saya, may sumasayaw sa harapan, tapos nakakaapoy talaga. Tapos, ayun, nagsimula dun na tumodo ako kay Lord. Sumunod ako kay Lord. Tapos hanggang sa nakausap ako ni Kuya Leonard, napunta ako kay Kuya Leonard. Tapos, ayun, bandang, third timer ako, napasok ako sa home office, napakabilis ko mapunta sa home office. Tapos, in just a matter of, 1 month, nakapag-open ako ng cell. Tapos, meron akong, kasama ko rin yun sa encounter, yung dalawang yun. Bali, yung dalawang yun, pinush ko talaga sila. Dapat 3 yun kaso yung isa, nangayaw Pero, thankful pa rin ako kasi kahit papaano, may 2 pa rin napunta. Di ba? Mas maganda na yung meron kaysa sa wala, di ba? Ayun, talagang napaka-bless ko nun kasi, biruin mo, parang grabe naman, wala naman akong confidence sa sarili. Tapos bibigyan ako ng tao, kakausapin ko. Ako nga, sa sarili ko, di ko ma-advisean Tapos yung ibang tao pa kaya. Tapos ayun, hanggang sa, rin sila, ayun, nakapag-encounter sila, kwento ko naman sa encounter. Sa encounter, yung naranasan ko doon, talagang, grabe. Di ko makalimutan kasi, mangiyak-ngiyak ako noon Pinaiyak ako ni Pastor. Pero pinaiyak ako sa tuwa. Pinaiyak ako sa tuwa. Kasi, alam mo yun, kahit wala kang father figure, si Pastor yung, si Pastor yung nagsilbi na maging father figure ko nung mga oras na yun. Talagang niyakap ko siya. Tapos, talagang napakasaya nun kasi, tawag dito, may narinig pa ako nun, na word na talagang nagpaano ng mga desire ko sa buhay. Yung sinabi rin yun ni Pastor, lagi sinasabi yun ni Pastor the level of your desire is the level of your satisfaction. Talagang sobrang nakakagaan ng pakiramdam. Kaya ayun lang, salamat. Thank you, family.
Yung lola ko pala. Andun pala si nanay. Pinilit ko lang yun, naglalaba yan eh. Ayun lang po. Thank you po. Hi po, I'm Kat. Gusto ko, it's an honor and privilege po na tumayo po dito sa inyong lahat. Gusto ko lang pong i-share yung na-experience ko during, before and after during po. Before po ako mag-life class, sobrang may binabattle po ako. Even my closest friends po, hindi po alam yung mga side kong ganon, but alam niyo po yun, alam niyo po yung feeling na na wala po kayong God. Hindi po kayo mabubuhay pag wala po kayong God. Based on my experience. Sobrang lack of communication ako towards my family, my friends. Alam po nilang lahat yan. And gusto ko lang po yung experience na encounter na totoo po akong magpatawad. Napatawad ko na po yung mama ko, yung papa ko, and yung kapatid ko po, yung mga dada ko, napatawad ko na po sila. And na-overcome ko na po yung attitude ko, yung mga bad attitude ko po na pagsagot-sagot po, ganyan. Ang saya lang po sa feeling na may God, talaga. Paglingkuran niyo lang po si God, sobrang happy and ang faithful niya po sa atin, sobrang faithful. Yan lang po, maraming salamat. Mag-serve lang po tayo kay God, yan lang po. Hello family! Ako nga pala si Ron Gabriel B. Senidosa, Primary 144 ni Pastor Lito and ang leader ko, si Kuya Leonard. Gusto ko lang i-share yung life ko before and bago ako mapunta dito sa church. Nung life ko before, mahilig lang ako maglaro, uwi, tapos matutulog. Tapos, grabe din akong mag-down ng tao. Kumbaga parang hindi ko iniisip yung nararamdaman nila, ganun. Tapos, grabe din ako manlait. Yung tipong, hindi ako mahilig mong sugarcoat, hindi ako yung, parang mahilig ako tumingin sa physical appearance ba ng tao, ganun. Tapos, sinasabi ko ng direkta, pag pangit ka, sabihin ko pangit, minsan mas masahol pa. Pero, na-realize ko na mali pala talaga yun. Tapos, paano naman ako nakapunta dito? Actually, ako yung unang na-invite dito galing, PBEP. That was 5 weeks ago. 5 weeks ago. Nag-start yun nung, sa groupings, bumilog kami doon. Tapos, nag-share si Kuya Leonard about sa, mga na-experience niya. Tapos, yung about sa home office. And bigla niya na-share yun. Tapos, parang nagkaroon ako ng interest. Kaya, sinat ko si Kuya. Sabi ko, paano pumunta doon sa kanila. Kung pinapunta niya ako doon, ang nangyari pa nga nun, pumunta ako doon, hindi ko alam yung lugar. Tapos, nawala yung yung signal ko. Hindi bumubukas yung data. As in, wala talaga kahit ni-restart ko na, pero nagulat ako, biglang lumabas si Kuya Gab, sinundo niya ako sa labas ng cableway, doon sa apartment, tapos kinonsolidate ako, ganun. Tapos, ayun, isa pa yung may naging motivation ko para mag-start dito, kasi nakita ko sa church na to, yung grabe sila yung nagde-develop ng tao, inaayos yung mindset nila, tapos nag-heal sila ng tao kasi nakita ko, kadalasan na madalas sila natutulungan, mga may depression, may problema sa family, di ba? Tapos, merong isang taong pumasok sa isip ko na gusto kong tulungan kasi parang hindi ko kaya na mag-isa. Tapos, siya yung naging motivation and inspiration ko para magpatuloy dito. Pero, gusto ko siyang i-invite, pero nitong October 2 lang, in-end namin ko nung meron kami. Pero, masakit siya syempre, pero meron dapat akong home office, may training dapat ako that time. Pero, bigla kang nag-chat si Kuya Leonard nun, sabi niya sa akin, magpahinga ka muna. Kumbaga, may humiwalay sa aking tao nun, tapos, biglang pinagpahinga ako ni Kuya. Tapos, parang sumagi na din sa isip ko mag-backslide. Kasi nga,
siya yung motivation, inspiration ko para siya yung i-invite ko dito. Tapos, ayun, may naisip pa ako kasi Wednesday nun, galing may PBEB that day. Tapos, meron kami mga invites nun, yung mga kaklase ko. Ayun. So sabi ko, pag nag-backslide ako, masasayang lang yung opportunity na binigay sa akin kasi ako yung napili, ako yung napagkatiwalaan eh. Kumbaga, ako yung anointed one. Kumbaga, di naman ako mapipili kung hindi ko kaya, di ba? Tapos yung mga kaklase kong yun yung nandito sila ngayon, tapos nakasama ko din sila sa encounter. Ayun. Grabe talaga yung nagagawa ni Lord. Kumbaga, na-realize ko doon, meron mang taong alis sa buhay natin, pero may taong may ipapalit si Lord. Tapos, isa pa tapos, thankful din ako dahil yung pagpe-pray, talagang sinasagot ni Lord. Kasi parang nung second timer ako, tinry kong ayain yung mami ko. Sabi ko, sama ka ba, Mi? Sabi niya ayaw niya, hindi daw siya sasama. Pero, ngayon, nandito sila, kasama niya si Daddy. So, I'm very thankful and very grateful kay Lord kasi iba talaga yung glory na ginagawa niya. Tapos, thankful din ako kay Kuya Leonard, kay Pastor Lito dahil marami din akong realization. Tapos, yun lang po. Thank you. Good morning. Good morning, family. Ako nga po pala si Sharon Alipugbog. 1728 ni Pastora under ni Ate Let Pagado. Gusto ko lang po i-share yung natutunan ko sa encounter na yung pagpapatawad. Before po, hindi talaga ako marunong magpatawad. Feel ko kailangan ko mag-revenge, kailangan saktan ko rin siya, kailangan bumawi ako sa kanya. Kasi hindi ko talaga kaya. Pero tinuruan po ako ni Lord na magpatawad tayo. Kasi hindi naman sila yung nasasaktan kundi tayo. Yung loob natin para ang bigat. Kasi hindi pala yung laman ng puso natin pagmamahal, kundi galit sa kanya. Pero yung tinuro po sa akin ni Lord na magpatawad, ayun po, na akala ko hindi ko kaya magpatawad, pero kaya ko pala. Bago po ako umalis kahapon, nagawa ko magpatawad. Tapos, yung dati po na puso ko na gusto ko gumante, hindi na ganun yung laman ng puso ko, kundi gusto ko siya gantian sa pagmamahal. Hindi yun sa galit. Kaya, yun sabi nga po, kung gaano mo kamahal yung sarili mo, dapat gano'n mo rin kamahal yung ibang tao. So, kahit pala sinaktan ka nila, matuto ka pa rin, mahalin mo pa rin sila. And I want to encourage lang po yung mga hindi pa nakakapag-encounter. I-try po natin kasi wala namang masama. Kahit maraming battles, kahit po ako may battles rin para lang makasama sa encounter. Tinas po ako ni Lord kung sino pipiliin ko, yung pag-aaral ko ba o si Lord. Pero dahil nagtiwala ako sa Kanya, mas pinili ko siya. Dininggin po ni Lord yung desire na heart ko na ma-win yung mami ko. And nandito po siya ngayon. Na gusto ko po siya makakilala kay Lord. Gusto ko siya masama sa church kasi alam ko may magandang plano sa buhay niya si Lord Tapos ayun po, kaya grabe lang yung experience. Encourage ko lang po, magtiwala kayo kay Lord. Mas unahin niyo siya kasi hindi niya kayo iuhuli Tapos, ayun po, natin lahat sa kanyang nakasalanan natin, wala po tayong ititira. Kasi iniwan ko na po yun sa cross Kaya yun lang po, to God all the glory. Thank you, Raining Light family. Good morning, fam! So, morning po. Ako po si Maria Beatriz V. Ordiales. Ang leader ko po is si Ampi Celebre. And ang network leader ko po is si Ace Papa po. So, hindi ko po talaga akalain na mapagtatagumpayan ko yung encounter. Kasi po, napakadami pong test. Simula pa lang po, nung July 11 ko po talaga unang nag-attend sa Raining Light, dun pa po sa auditorium. Then, pinipilit na po ako ng anak ko na mag-life class ka. Sabi ko, hayaan mong ako. Gusto ko, will ko. Gusto ko may bumulong sa akin. So, di ko po talaga alam nung
nag-decide po ako na sabi ko po sa leader ko, be, mag-life class ako. Tapos po, week 1 pa lang po ng life class ko, hindi ko po alam, pero doon na po talaga ako biglang sinubok. Kasi week 1 ko po nalaman na yung pinakamamahal ko pong nanay, meron po palang pinakatatagong sakit. Yun po ay may breast. Hindi ko po dinideclare na cancer kasi alam ko po sa Tuesday, paglabas ng biopsy niya, hindi po yun malignant. So may problema lang po siya sa breast. Sabi ko po, hindi mo ako taning, hindi mo ako mapipigil. Tuloy-tuloy ako. Sabi nga po ng pastor natin, okay lang na mabagal yung proseso mo, anak. Basta tuloy-tuloy. So dun po talaga nasabi ko na, sige po, week 2, may another challenges. Week 3, may another challenges. Week 4, may another challenges. Tapos bago po ako mag-encounter, October 17 po, sorry, nanginginig po ako. October 17 po, bigla po akong inapoy ng lagnat. Gabi po, sabi ko, Lord, meron akong encounter tomorrow morning. Nakapag-leave ako from work, pero ba't bigla akong nilagnat? Natulog lang po ako. Di po ako uminom ng kahit anong gamot. Natulog lang po ako. Nagdasal lang po ako na your thy will be done. Tapos po, pagising ko ng morning, masakit lang po yung ulo ko. Sabi ng anak ko, Mama, sasama ka ba? Kasi yung anak ko po yung sa akin dito nag-invite, si Mary. Pero guide po siya that time. Sabi niya po, Ma, sasama ka pa ba? Sabi ko, sasama ako, maliligo ako. Then, nung nag-encounter po kami, dun po natutunan ko po sa encounter na talaga pong napakalaki ng power ni Lord. Natuto po ako magpatawad. Napakadami ko pong battles before, napakadami ko pong baggage, napakadami ko pong trauma, and talaga naman pong hindi biro po yun sa isang single mother of 2. Tapos po, iisang anak ng aking mama. Talaga po ang dami naming battles. Pero po, kung will po talaga ni Lord, alam ko po mapagtatagumpayan po natin yon. During the encounter po, yun nga, nakapagpatawad po ako. Nahanap ko po yung root cause nung pinanggagalingan ko dahil sa turong po ni Pastora. Talagang nung silent po namin, nag-isip po ako, tapos nahanap ko po yung root cause. Kaya po, after nung encounter, paglabas ko po doon, sabi ko po, ang gaan. Gutom na gutom po ako, literal. Hindi po dahil ginutom kami, kundi gutom na gutom po ako sa pagbabago. So sabi ko po talaga at naniniwala po ako na ang sabi po, lahat ng pinagdadaanan natin, pagdaanan mo lang. Huwag mong tatambayan. Kasi po sabi sa Matthew chapter 19 verse 26 that with God, all things are possible po. So lahat po kung pinanghihinaan kayo, magdasal lang po tayo. Kaya po natin to. And nandito po yung mom ko. Kahit po kanina, sakit na sakit siya, dumating po siya. Nandun po yung mama ko, si Mama Eva, at nandito din po yung nag-iisa kong tinuturing na kapatid, yung ate ko po, nakasama ko sa lahat ng battle, Ate Kring po. So thank you po fam, yun lang po. So, come on family, pwede ba tumayo tayong lahat? And pwede ba ibigay natin yung glory sa Lord? Come on, give Him a highest praise. Because we have a great God, we have a miracle-working God. Sabi sa 1 John 1:9, we love because He first loved us. Kung bakit tayo nakakarinig ng mga gantong miracles, it's because of the love of God. Kaya pwede ba itaas natin yung kamay natin? Let's just worship the Lord, just praise Him. Come on. Sing of your love forever, and I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever. I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever. I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever, and I could sing of your love forever. 'Cause I could sing your love, Lord, and I could sing of your love forever.
could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. So I feel like dancing. Good morning, family. God is a miracle-working God. He is a miracle-working God. He is worthy to be praised. Amen? Alam niyo, kaya ho tayo nagtitipon ngayon is to worship Him. Kasi ho, yun ang buong katungkulan ng tao. Sabi po yan sa Ecclesiastes o sa mga ngaral. Wala tayong gagawin kundi papurihan siya, pasalamatan siya, at i-recognize ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Gusto ko po na pagbulayan natin ang sinabi po sa Psalms 100. Ito pong Psalms na to is a Psalms of Thanksgiving. Sabi po doon, shout joyfully to the Lord, all the earth. Amen. Serve the Lord with gladness Amen. and delight. Come before His presence with joyful singing. Know and fully recognize with gratitude that the Lord Himself is God. It is He who has made us, not we ourselves, and we are His. We are all His people and the sheep of His pasture. Enter His gate with a song of thanksgiving and His courts with praise. Be thankful to Him, bless and praise His name, for the Lord is good. His mercy and loving kindness are everlasting. His faithfulness endures to all generations. Amen. Kaya ho tayo nandito, sing with gladness. Kaya tayo nandito, nagpapasalamat tayo sa buong linggo na iningatan tayo ng Panginoon. At alam natin yung lahat ng nag-testify dito, yung lahat na naka-encounter sa Lord, alam niyo po ba, lahat yun mararanasan natin. Encounter, hindi lang po ito program. Encounter po ay daily encounter natin sa Lord. Sabi doon, pag hinahanap mo ang ating Panginoon at nakikilala at kikilalanin mo siya, ang Lord ho magpapakilala sa atin. At every day, makakaranas ka ng miracle. If you believe. If you believe and trust in His name. Pwede ba ngayong hapong ito, i-worship mo si Lord. I-worship mo si Lord. Huwag tayo mag-observe. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. And oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. And when the word has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. And I could sing of your love forever. 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 And I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Forever, I could sing of your love. Araw man o gabi pupurihin ka. Come on! Araw man o gabi pupurihin ka. Araw man o gabi pupurihin ka.
ka. Lahat mula sa'yo at para sa iyo at ang kalwalhatian. Karapat-dapat ka, oh Jesus, karapat-dapat ka. Lahat mula sa'yo at para sa iyo at ang kalwalhatian. Araw man o gabi pupurihin ka. Araw man o gabi pupurihin ka. Araw man o gabi pupurihin ka. Araw man o gabi. Araw man. Araw man. Come on. O gabi pupurihin ka. Araw man. Araw man o gabi pupurihin ka. Araw man o gabi pupurihin ka, oh Diyos. Araw man o gabi. Araw man o gabi pupurihin ka. Araw man o gabi pupurihin ka. Araw man o gabi pupurihin ka. Araw man o gabi, karapat-dapat ka. Pwede ba itaas mo yung kamay mo? Alam ko, simula Monday hanggang kanina, merong ginawa ang Lord sa'yo na dapat ipagpasalamat natin. Just open up your mouth. Begin to thank the Lord. Nandito tayo, malakas tayo. Every time, every minute, every second, masubukan tayong nagpapasalamat sa Panginoon. At i-ready natin yung heart natin to receive His word. To ready our hearts to accept the things that God wants us to do. Just open up your mouth, Lord, karapat-dapat ka. Salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa buhay namin. Acknowledge Him. Acknowledge Him. Acknowledge Him. Acknowledge Him. Karapat-dapat ka. Amen. Karapat-dapat ka. Lahat mula sa'yo at para sa iyo at ang kalwalhatian. Lahat ng papuri, lahat ng parangal, sa'yo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Palakpak para sa Lord. He is worthy to be praised. He is worthy to be honored. He is worthy. Amen, amen. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Na makinig ng salita ng Diyos, ang instruction from the Word of God and instruction from the Man of God. Welcome po natin, Pastor Lito Teren. Alright. Sino dito yung excited ka ngayong araw na ito? Kasi yung araw mo ngayon, mas maganda ngayon kaysa kahapon. Now, at sa mga nagmamahal sa Panginoon, tandaan nyo po,
kapag mahal mo ang Panginoon, ang ibibigay po ng Diyos sa iyo ay higit doon sa inaasahan mo. Parang wala akong kausap. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos, higit doon sa inaasahan mo. Beyond your desire, beyond your expectation. Because our God is amazing God. Kaya po sa lahat ng mga nandito ngayon na nagmamahal sa Panginoon, gusto ko po kayong i-welcome. Why we are here this morning, or rather this day, kasi mahal natin si Lord. And ngayon ay pagkakataon para ma-express natin ito. And then, ang importante, hindi yung maka-attend ka ngayon, kundi kung paano ka mabubuhay bukas. We want God's instruction in our life. No, yun po yung ating kailangang matutunan at maipamuhay po ng bawat isa sa atin. Human being has entrusted by God a power. Ang mga tao, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan at yan dapat gamitin natin sa tama. Pakisabi sa katabi, may kapangyarihan ka? Gamitin sa tama. No, kaya minsan hindi natin ito na hindi nagbe-benefit yung life natin, mga kapatid, kasi itong kapangyarihang ito nagagamit natin sa mali. Ang tawag dito sa kapangyarihang ito, free will. Every one of us has a free will. What is that? The freedom to choose and the power to decide. Which way we are going to choose. So, hindi porke binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaang magdesisyon para sa sarili natin, ay pipiliin nating lumayo sa Diyos. Ang kalayaan na binigay sa atin ay merong limitasyon, at ang limitasyon na yon ay walang iba kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So, ito yung bagay na minsan inaabuso natin, sapagkat hindi natin maunawaan ang mga bagay na ito na ikapapahamak natin. We cannot live without God. No, we cannot live without God. But if we live with God, your life will become powerful life. So kaya ang buhay na makapangyarihan, yun ang buhay na meron Diyos. So ang aking objective ngayon ay magkaroon tayo ng desisyon na kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang maging gusto natin. At kung ano ang paraan ng Diyos, yun ang maging paraan natin. So kaya, dapat talaga naka-align tayo. Sabihin mo sa katabi mo, naka-align. So we have a problem doon po sa Panginoon when it comes to relationship. We are separated from God. And God has His kingdom, and the kingdom of God is the kingdom of light. And the enemy, he built his own kingdom, and that kind of kingdom is the kingdom of darkness. So it is hard to live our lives in the influence of darkness. Kaya mahalaga sa buhay natin na ang ating buhay ay nasa kaliwanagan. Kaya po, I'm so blessed kasi may maraming mga tao ngayon ang naka-encounter kay Lord. Maraming nagkaroon po ng freedom. Marami din po ang mga tao ngayon na vision carrier. So dito po sa na-experience natin, sa mga nag-encounter, congratulations sa inyo, you experience the love of God. And that is all about experiencing the cross. And also, you experience pass through the cross. And that is revelation of the cross. At ang pinakahuli sa lahat na na-experience natin is carrying the cross. So yun yung buhay na dapat meron tayong mga Kristiyano, may krus tayong daladala para masunod natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya po paulit-ulit nating binabanggit ang mga kataga na hindi tayo relihiyon, kundi tayo ay mga grupo ng taong nakipagrelasyon sa Panginoon. So ngayon, ito yung dapat maunawaan natin na yung pipiliin natin, the way of God. Yan po yung pipiliin natin, sabay-sabay tayo, the way of God.
So napaka-importante sa decision making natin, it is not our own desire, it is not our own will, but God's will. So kasi ang mga tao, dahilan nga sa impluensya ng kadiliman, people nowadays are full of pride, full of arrogance. But many of them are just religious people. So, nagpupunta sa church, pero may problema sa understanding. No, ang problema natin mga kasama, ang nagdo-dominate sa life natin is the influence of darkness. Human being had a problem of knowing, understanding, sound check. Yun po yung problema natin. Mike, isa pa rin problema. We are live, kaya nangyayari ang mga bagay na to, no? Tawag yan, technical problem. Buti na lang ikaw, wala ka ng problema. No, na unti-unting nasusolusyonan, no? So, ito po yung problema natin. It's all about knowing, understanding, and acknowledging God's way in our life. Because of darkness sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya gusto kong tingnan natin ang sabi sa Isaiah chapter 55, verse 9. As the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. It is a very powerful statement of God na hindi natin pwedeng ipagyabang ang ating sariling kaisipan. Hindi natin pwedeng ipagyabang ang pagbibigay natin sa ating sarili na lumayo sa Diyos. Kasi sa dulo, tandaan ninyo, pag hindi ninyo sinunod ang Diyos, walang mawawala sa Diyos. Pero sa atin, marami. No, yun po yung malaking problema sa atin, kaya po hindi natin ito maipamuhay ng ayos. Kaya yung pamamaraan ng Diyos, yun ang dapat hanapin natin. Dapat makita natin, dapat maintindihan natin, dapat kilalanin natin. So, yun po ang problema natin, hindi natin makita, hindi natin kinikilala yung paraan ng Diyos sa buhay natin. We want or we are trying to live outside sa presence ni Lord. We cannot live outside the presence of God. May kausap po ba ako? So kapag ikaw ay nabubuhay, labag sa gusto ng Diyos, labag sa paraan ng Diyos, you are putting yourself in danger. You are putting yourself in trouble. You are putting yourself in hardship. Because God says, my thoughts is higher than your thoughts. Sabihin mo sa katabi mo, sumuko ka na. Huwag ka nang magmagaling. Maraming mga tao nagmamagaling pero tingnan mo, miserable ang buhay. Maraming mga tao nagmamagaling pero hindi nila alam kung ano ang kanilang future. They don't know how to live. Tandaan ninyo, pagka po hindi ka nabubuhay para sa Diyos, ang pangamba mo, ang hindi kasiguraduhan, pagdating sa dulo, marami tayo niyan. So kaya ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin, always read your Bible. And not just read the Bible, live according to the Bible. Kaya po ito, hindi po Kristyanuhan yan. Ito po ay, kaya tayo nagbabasa ng Bible kasi alam ko na ang aking kakayanan limitado. Alam ko na ang aking galing ay kapos. Pero alam ko rin na mas matindi ang paraan ng Diyos. So merong ginawa ang Diyos na paraan, kailangan ko yung mahanap, kailangan ko yung makita, kailangan ko yung kilalanin. Because God's thought is higher than my thoughts. So if you are prideful people, if you are a prideful person, you cannot recognize. And
hindi na nga natin kinikilala, paano natin hindi makikita yan? Ang kasiguraduhan niya na hindi natin kinikilala, hindi natin nakikita. Alam niyo kung paano madaling maintindihan yan, madaling makita kapag ka ang buhay natin labag sa sinasabi ni Lord. So dapat, ang buhay natin, kung ano ang sinasabi ni Lord, yun ang gawin natin. Kahit masakit, kahit mahirap. Kasi sa dulo, magpapasalamat ka sa Diyos. Sa dulo, sigurado tayong tagumpay ka. Because we are living according to the blueprint of our lives. The blueprint of our life is none other than the Word of God. Yung manual ng buhay natin is none other than the Word of God. It is hard to live outside the manual. Lahat po ng bagay may manual. Pati buhay mo may manual. Kaya kung gusto mo mag-function according to your design, read your manual. Sino dito excited ka, ikaw ay magagamit sa full potential mo? Kasi meron tayong manual. Sabi mo sa katabi mo, meron tayong manual. So anong ibig sabihin na? You are a man. Tama ba? You are the man. Sabi mo sa katabi mo, you are the man. You are the woman. And you must have the manual. Kung paano mag-aasawa, nasa Bible ni Lord yan. Kung paano magbi-business, nasa Word ni Lord yan. Kung paano magpapamilya, nasa Word ni Lord yan. Kung paano magninegosyo, nasa Word ni Lord yan. Everything is in the Word of God. So wag ka nang sumubok. Wag mo nang subukan. Masisira ang buhay mo. Tanggalin natin yung yabang natin. Tanggalin natin yung katigasan ng ulo natin for the sake of next generation. If you are a selfish Christian, you are just attending the church but not living your Bible. So what is the outcome ng mga bagay na ito kung ganyan tayo? People look at us and they will become confused. You know, nowadays, hindi na alam ng tao ang word ni Lord. Kumausap kayo ng tao at pagdating sa Bible, wala nang alam ang mga tao. Kaya ang pag-asa na lang yung mga anak ni Lord. Sa mga nasa kadiliman, you are the reigning light. So you need to shine your light. Magliwanag ka, sabihin mo kung ano yung totoo. Turuan natin ang mga tao makipagrelasyon sa Panginoon. That is God's way. Hindi po pangarap ang umasenso. Kasi bago mo pa pangaraping umasenso ka, may pangarap na ang Diyos sa'yo. Kaya ka lang nahihirapan kasi paraan mo ang ginagawa mo. Hello? Sino dito ang gusto mo umasenso sa paraan ng Diyos? Abay, dapat masunurin ka dyan. Tandaan nyo, pag hindi mo ina-applyan ng salita ng Diyos ang buhay mo, wala naman yung mangyayari sa present. Ang may mangyayari yan sa future. Because your life will become dominated by darkness. So what is the meaning of darkness? Wala kang ideas, wala kang concept, wala kang nakikita, wala kang direksyon. Why? You are in the darkness. So yun ang malaking problema ng bawat isa sa atin. Kaya may paalala ang Bible sa atin in Proverbs chapter 3, verse 6. The Word of God says, in Amplified Version, Classic, in all your ways, know, recognize, and acknowledge Him. And He will direct and make straight path and plain your paths. Sabi mo sa katabi mo, aayusin ni Lord ang dadaanan mo. So kaya maraming mga tao talaga, hindi sila may problema sila sa recognition, may problema sila sa acknowledgement, may problema din sa knowing of God's Word. Kaya ginalingan sa mundo, pero pagdating kay Lord, banban. Hindi niya kasi alam. Sabihin mo sa katabi mo, alamin mo. You know, the keys of the kingdom is understanding.
That's why Jesus used parables in teaching his disciples. Because not all things in the kingdom are for all the people. The things in the kingdom are for those who are disciple. Hindi ho lahat ng nagsisimba makakakuha ng revelation. Pero yung disciple, may revelation yan. God is using parable for His people, for His disciple to know, to acknowledge, to understand the Word of God. Because if you have the Word of God, God will direct you. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord ang magdedirekta ng buhay mo. Gusto kong sabihin sa inyo to, pag ang Diyos ang direktor ng buhay mo, sigurado ako, ang pelikula mo, blockbuster. At sigurado ako, hindi ka kontrabida, ikaw ang bida. So, kumusta ang buhay mo ngayon? What is your story? If God directs your life, isa lang ang sigurado ko, ang buhay mo maganda. Ang sinasabi mo may kapangyarihan. Ang buhay mo may impluensya. Why? Because God is directing you. Hindi ka tatagal sa pupuntahan mo kasi may gagawin ang Diyos sa'yo. And then verse 7, sabi ng verse 7, be not wise in your own eyes. Reverently fear and worship the Lord and turn entirely away from evil. So what is the meaning of this? Hindi pwede kang Christian na nagpa-practice ka pa rin ng kalokohan. Hindi natin pwedeng pikein si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatotoo ka na brother, magpakatotoo ka na sister. So yan ang kailangan nating maranasan sa buhay natin. So do not be wise with your own eyes. Huwag yung mga bagay na matalino sa tingin mo lang. Hayaan mo yung bagay na sinasabi ng Panginoon kahit hindi tayo sanay, yun ang abutin natin. Because God always putting you into your next level. Kung stagnant ka na, hey, I tell you, there is more. Kung ikaw ngayon, thousandaire pa lang, hey, there is more. Merong millionaire. Yan po yung bagay na dapat natin. Minsan yung problema sa atin, 1,000 pa lang ang pera mo, hindi ka na makasunod kay Lord. Eh, paano mangyayari maging milyon yan? So, maraming mga tao, totodo kay Lord pag may nangyari na sa buhay. Subukan mong magkasakit yan. Mangangako yan, maglilingkod na ako sa iyo, Lord. Sabi ni Lord, kunin na kaya kita. Huwag na kaya kitang bigyan ng pag-asa. Hanggat buhay ang tao, may pag-asa. Nabaguhin ang kwento ng buhay mo. Simula sa dating pangit, ngayon, gaganda. Abay, pag pinaganda ni Lord, huwag mo nang papangitin. Yung iba kasi gumanda lang ng konti, akala nila yun na yun. Hey, there is more. It is not your own way, but it is God's way. So kaya, mahalagang naiintindihan natin ang mga bagay nito. Why? Why we need to do these things? Why we need to acknowledge the Lord? Why we need to recognize Him? Because Proverbs chapter 3 verse 8 says, it shall be health to your nerves and to sinews and marrows and moisture to your bones. Sabihin mo sa katabi mo, kalusugan ang dulot nito. Pag minahal mo si Lord, sinunod mo si Lord, magiging malusog ka. Ang mahirap, yung iba, pag hindi na malusog, ibibigay ang buhay kay Lord. Hindi na malusog. So kaya dapat maintindihan natin mabuti, we need to honor, we need to recognize the Lord, we need to follow the Lord consistently. Continuously. Kasi my life is still in process. My God wants my progress. Kaya walang Christian na stagnant. Walang Christian na bonjing. Ang tagal-tagal na sa church.
walang magawa kundi umattend. Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Kumusta na? Tandaan natin mabuti, no? Dapat nagiging man and woman of God ka. Hindi ka baby Christian. At ang matindi doon, tumanda lang sa church, pero baby pa rin. Sabi mo, progress. So, importante po na tayo ay nagmamatured. Sino masayang-masaya nagmamatured ka? So, kaya, dapat nagtitiwala tayo, nare-recognize natin ito, why we need to acknowledge, why we need to recognize God's way, not our way. It is not my way. It is God's way. Why we need to recognize? Because God will direct us. God will direct us. Ang Diyos mismo ang magdedirekta sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, wala nang paligoy-ligoy. Wala nang paikot-ikot. Si Lord ang magdadirect. So direct means moving from one place to another by shortest way without changing direction or stopping. Hello? Abante po, meron pa po dito sa bandang harapan. Lalo po yung baka mabasa tayo. Ngayon lang yan. Mababasa lang tayo pag umuulan. Pero pwede rin pong magtago sa ulan. So that is direct. Moving from one place to another by shortest way. Kaya pag sumusunod ka kay Lord, may shortcut ang buhay. Ay, wala akong kausap. May shortcut ang buhay pag kay Lord. Huwag niyong hihintayin maging senior ka na, mag-retired ka, saka kasusunod sa Lord. At kahit mag-retired ka, kung hindi ka sanay sumunod, hindi ka talaga makakasunod. Because it is not the situation in life, but it is your decision in life. Mga kasama, sa direkta natin, tandaan nyo mga kasama, pag kay Lord may shortcut. Doon ako sa shortcut. Yung 10 years of labor, yung 20 years of labor, yung 30 years of labor kay Lord, 1 year of favor. Shortcut! Bakit ko kakailanganin paghirapan? Sumipsip lang ako kay Lord, okay na yan. Kasi ang Diyos ko naghahawi ng dagat. Ang Diyos ko siya nagsusupply ng aking kalakasan. Ang Diyos ko nagsusupply ng aking kailangan. So that's why we need to trust God, recognize and acknowledge His way in our life because God will direct our path. So kaya mga kasama, napakahalaga na meron kang personal assistance. Sabihin mo sa katabi mo, personal assistance. No, may personal assistant ka, walang iba kundi si Lord. Oh, sino dito masayang-masaya ka, hindi ka naman problema. Hindi ka matatakot. Kahit ano mangyari, si Lord ang personal assistant mo. Kaya mga kasama, mahalin ninyo ang mahal ni Lord. Mahalin niyo ang mga mahal ni Lord. Gawin ninyo ang mga bagay na pinagagawa ni Lord. No buts, no ifs, no more excuses. Kapag sinabi ni Lord, gawin nyo. Diyan may shortcut yan. No, yung matagal, pabibilisin ni Lord. Yung mahirap, padadaliin ni Lord. Yung mabigat, pagagaanin ni Lord. Kaya ang buhay Kristiyano masarap. Tingnan mo yung katabi mo, masarap ang buhay Kristiyano. Ang dulo niyan, tagumpay. Ang dulo niyan, tagumpay. May kausap po ba ako dito, mga kasama? Hindi ka mabibigo pag sa Lord ka sumusunod. So kaya dapat yung pagdadirect ni Lord ng path sa atin, sundan lang natin, lakaran lang natin. Alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng Panginoon sa atin, if we recognize, if we acknowledge Him, second thing, God will make straight and plain path. So walang dadaan ng lubak. Walang dadaan ng curb. Walang dadaan ng pahon. Lahat patag. Expressway ang padadaanan sa'yo ni Lord. Kasi bakit? Yung dapat matitisod ka, yung dapat malulubak ka, yung dapat madidelay ka, in-straight na ni Lord. Kaya may acceleration. No, sa kingdom ni
ni Lord, napaka-importante na nabubuhay tayo dito kasi doon ang ating pag-asa. Hindi sa mundo. Hindi sa tao. Kay Lord lang talaga. Kaya, yung God's way, we need to find the way. May ginawa ang Diyos na paraan, may ginawa ang Diyos na daan, kailangan mo makita. Kailangan mong makilala. No, you need to know it, you need to understand it, and you need to recognize it. Yung daan ni Lord, hindi yung daan ng tao. Hindi yung dinaanan ng kasama mo. Yung daan na pinahahanap sa iyo ni Lord. Kaya sigurado ang shortcut. Kaya ito mga kapatid, mga kasama, ang pagsunod sa Panginoon, merong matinding nangyayaring acceleration sa life mo. Kaya excited ako sa mga batang na andito ngayon. 14 years old, 15 years old. Si Lucy Mark, 14 years old nag-start sa church. Pero after, ilang years ka na sa church? After 13 years. After 13 years, look at the family of Lucy Mark. Kaya wala hong pabaguhan, walang palumaan, walang patandaan. Pasunuran talaga. At ang maganda ngayon, iba ang wave ni Lord sa church niya, mas mabilis ngayon. Kitang-kita ko mas mabilis ngayon. So mga kasama, ayaw ng Diyos na mahihirapan ka. Ang gusto ni Lord, magaan ang trabaho mo para mag-full time ka sa Kanya. Kaya pinadadami ang pera natin para maglingkod na tayo habang may lakas pa. Habang may panahon pa. No, kaya hindi tayo i-bless ni Lord pag pang sarili lang natin ito. Para pang pamilya lang natin to, hindi ho ganun. Hindi livelihood si Lord. Huwag kang pupunta sa church pag may prayer request ka lang. We cannot manipulate God. But we can love Him. No, kaya darating talaga sa buhay natin ang mga sitwasyon na ito. So, dadalhin ka ni Lord sa easy and fast way for your life. And the easy way and fastest way, ibig sabihin, merong shortcut, pero walang delay. Sino excited sa buhay na puro shortcut, walang delay? Pero hindi ikaw ang gagawa ng paraan. Si Lord ang gagawa ng paraan. No, yung pag nagigipit ka, hayaan mo si Lord ang gumawa ng paraan. Alam mo ba kung bakit ka nagipit? Kasi wala kang prinsipyong ini-apply. Kaya, kung gusto ninyo talagang maging maginhawa ang buhay, mag-ministry kayo, people ministry. Kasi kitang-kita ko ito sa home office, ang mga tao na walang pagmamahal sa kapwa-tao, hindi nag-o-open ng cell, hindi nag-o-consolidate, maniwala kayo, yan yung may mga matitinding client. Hectic na schedule, ang bigat ng task. Bakit? Kasi hindi nagmi-ministry. Pero yung todo kay Lord na nagmi-ministry, walang kahirap-hirap. Para kang hindi nagtatrabaho. Kaya pagka nahihirapan ang schedule mo, pag nahihirapan ang task mo, I tell you, may pinapaalala sa'yo si Lord. Baka nagkukulang tayo sa ministry. Baka puro paraan mo na lang yan para kumita ng pera, pero hindi yun ang paraan ni Lord. Nagiget niyo po ba mga kasama? No, sino dito yung masayang-masaya ka, nadadaling ka ni Lord sa shortcut? No, ihahanda na ang dadaanan mo. So tandaan nating mabuti, do not be wise with our own eyes. Have reverent fear in the Lord and worship Him. Turn away from evil. No, turn away from evil. Yan po yung paalala sa atin ng Panginoon. Bakit natin sinasabi ito? Because Proverbs chapter 3 verse 8 says, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Yan po yung sinasabi dito. Kaya kung gusto mo maging healthy, mga kasama, sundin mo kung ano sinasabi ni Lord. Sundin mo kung ano sinasabi. Kaya kung may sakit ka, itodo mo na kay Lord. Sino dito yung excited ka sa next chapter ng buhay mo? Lord, nakaramdam ako ng karamdaman nito kasi tinatapik mo lang ako, pinapaalalahanan mo ako na maging totoo ako sa'yo. No, kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, ang paraan ng Diyos, hindi paraan ng tao. Kaya wag mo nang subukan ang paraan mo.
Kasi makikita natin ito. Tandaan natin mabuti, yung mga taong nag-excel, sila mga taong may Diyos. Sila ang taong may pananampalataya. Kaya, mga kasama, yung paraan ng Diyos, yung hindi natin paraan. Alam niyo po ba, ang paraan ng Diyos, may milagro. Ang paraan ng Diyos, may blessing. No, grabe yung testimony ni Rokawa kanina, kahapon, nagturo siya ng devotion. Alam niyo yung kanyang disciple, hindi po pinayagan ng nanay. Tuesday pa lang yata o Wednesday, nagpaalam na hindi pinayagan. No, ibabarangay pa siya. Pero ano naman sabi ng bata, hindi, ilalaban natin to, ipagpe-pray natin ito. And guess what happened? Yung kanyang disciple naka-attend ng life class encounter. That is a man of faith. Yung ayaw ng mundo, pwede kay Lord. Eh tayo kasi mga tao, masyado tayong makamundong ang desisyon natin. Makamundong ang paraan natin. Kaya walang milagro. Mga kapatid, magising tayo na ikaw ay nabubuhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi ako nabubuhay para sa asawa ko. Hindi ako nabubuhay para sa anak ko. Yes, nagbe-benefit sila. But my life purpose is to please you. Yan talaga mga kasama. Kaya ini-encourage ko kayo na itodo nyo kay Lord. No, itodo nyo kay Lord kasi hindi ka magsisisi sa huli. Merong joy. Merong satisfaction. May matinding protection. May matinding presence. May matinding provision. At ang pinakamasarap sa lahat, healthy ka. Na pakisabi sa katabi, kung gusto mo maging healthy, mag-serve kay Lord. Mahalin si Lord. No, this will bring health to your body. Sino dito ang gusto mo malusog ka na buhat ngayon? Aba, dapat practicein mo yan. Lagi mo mahalin si Lord. Lagi mo sundin ang kanya sinasabi. Kasi alam naman ni Lord kung totoo ka o hindi. Hindi mo pwede siyang pikein. So starting today, this is our prayer. Lord, let your way, not my way. Let your way, not my way. Lord, doon ako sa pupuntahan mo. Inayos mo na yung daan, kaya kahit pikit ako, kahit hindi ko alam, Lord, isa lang ang sigurado kung makakarating ako sa dulo. At ang dulo ng buhay kong ito, walang iba kundi si Lord. Yes, lahat ng bagay mararanasan natin sa buhay, pero tuloy-tuloy lang tayong sumusunod sa Panginoon kasi alam natin ang dulo natin. Ang dulo natin, kamatayan sa mundong ito, pero yung kamatayan sa mundong ito, simula yun ng walang hanggan na kasama ang Diyos. Mabuhay tayo na araw-araw naghahanda sa pupuntahan natin. Huwag tayong magsayang ng panahon. Huwag tayong magsayang ng lakas. Hindi mo na kayang ibalik ang mga bagay na nakaraan. Pero ang pinakamaganda ngayon, magdesisyon ka na ikaw ay mabubuhay para sa iyong hinaharap. At ang buhay natin, sa ginagawa natin, sa nilalakaran natin, siguraduhin natin na yung daan na yun, bigay ng Diyos sa atin. Nakaset na yan. Bago mo pa pangaraping umasenso ka, pinangarap na ng Diyos yan. Ang problema lang kung saan-saan daan mo hinahanap. At pag nagkamali ka ng pili, tanda mo, back ka na naman dun. Babalik ka na naman sa simula. Babalik ka na naman sa zero. Tandaan ninyo, lahat ng bagay na hindi konektado kay Lord, wala pong direction. Lahat ng hindi konektado kay Lord, walang future. Because our future is not here on earth. Our future is in God. Kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, starting today, kung gusto nyo na may mga bagay na mangyaring mabilis sa inyong buhay, maabot ninyo ng madali ang mga pangarap ninyo sa buhay, pangarapin mo muna ang Diyos. No, yung bang, ang prayer natin, Panginoon, wag po, yung Lord, sana ito, sana yan, yung mga prayer natin eh. Ang maging panalangin natin ngayon, Panginoon, kung ano ang pangarap mo sa buhay ko, maging pangarap ko rin. Kung ano, Panginoon, ang pinalalakaran mo, yun ang lalakaran ko. Kaya natutuwa ako sa mga naandito ngayon, ng mga estudyante. Pwede bang tumayo yung mga taga Margarito? Lahat ng estudyante na taga Margarito. O, pati babae, no, pati babae. Meron ba niya mga taga Margarito? Wow, congratulations. Yan po yung product ng PBEP. No, yan, tumutulong tayo sa mga estudyante ngayon para maging maayos ang kanilang buhay. Thank you so much. Palakpakan natin itong mga batang ito. Kung bakit meron church, para magkaroon sila ng direksyon. Hindi ho na andito sila para umattend.
na andito ho sila para i-coach natin sila. Yung mga pagkakamali natin, wag na nilang daanan. No, para pag sila nagbuo ng pamilya, mas maganda kaysa pamilya natin. So that is our dream. Hindi lang para maitaguyod mo yung maliit mong pamilya. No, you are not just living for yourself. You are not just living for your family. We are living for our nation. Laksan natin, lakihan natin ang pangarap natin. Mga kasama, huwag kang maging makasarili. Napakahirap na Christian na ikaw ay sa sarili mo lang. Maging selfless tayo. Hayaan nating makinabang ang ibang mga tao. No, kaya tuturuan natin sila, i-guide natin sila. At ang prayer ko, magkaroon sila ng mabilis na pag-accelerate sa buhay nila. So that is my prayer. Kahit hindi pa graduate, malaki na ang kinikita. Hindi kailangang maging titulado para maging milyonaryo. So that is my prayer. Because God will give them the ability. No, God will give them the ability. Kailan ko lang yung mga yan nakausap, kailan lang sila nakapunta rito, pero pinanghahawakan nila yung sinasabi ng man of God nila. Kaya natuwan-tuwa ako, ang tawag niya, Daddy, Tatay, Pastor. Yan ang tawag nila sa akin. Hindi pa nila ako masyadong kilala. Daddy, Tatay, Pastor. No, alam nila na padala ko ng Diyos sa buhay nila. Salamat po talaga sa inyo. Sabi niya gano'n. At nandito po kami, nagkakaroon kami ng direksyon. Yun yung sinasabi. At hindi lang ako dapat yun. Tayong lahat yun. Kaya gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tumulong doon sa Encounter. Palakpakan natin yung mga tumulong sa Encounter. Thank you so much sa inyo. You have the passion for people. No, you have the passion for people. It is not an event. Hindi po yun, hiwalay na programa sa live class. Kaya ang prayer ko sa lahat, sa bawat isa sa atin, kaya nga hapon ang ginawa natin dito, I want you to volunteer yourself. Na makatulong kayo doon. Iba kasi pagkatulong ka doon, kasama ka doon, ang sarap ng pakiramdam. Kasi katulong ka sa pagbabago. Huwag tayong maging makasarili. Yung paraan ng Diyos gawin natin. Huwag yung paraan mo. Ang paraan mo kasi limitado yan. Ang diskarte mo, limitado din. Pero ang paraan ng Diyos, may shortcut yan. Let us love the Lord. Let us obey His command. Let us worship Him. Para nang sa ganun, yung paraan ng Diyos, magawa natin. Para sa buhay natin, may shortcut. Huwag niyong isiping maedad na kayo. Huwag niyong isipin yun. Bago pa lang nagsisimula sa iyo ang Diyos. At ito ang pinakamahirap sa lahat. Yung maedad ka na nga, wala ka pang kwento. Look at yourself. No, para pong pera yan. Ang pagiging Kristyano parang pera. Iba-iba ng value. Merong piso, merong 5 piso, may 10 piso, may 20, may 50, may 100, may 500, may 1,000. Iba-iba ng kwenta yan. Pero ang tawag sa kanila, pera. Pero magkakaibang value. Kung ikaw ay Kristyano, ihalin tulad sa pera, ano ang value mo? Ang value ko, tagagasgas ng upuan. Lahat ng upuan may gasgas, puwit ko, nakagasgas doon. Grabe, ang tindi ng value mo. Dapat ang value mo may nakikinabang na ibang tao. Huwag kayong religious people, ay, si pastor, ganda ng message si pastor, nakaka-bless. Hindi ka sapat na ma-bless. Dapat ma-bless din ang iba sa life mo. Hello? Ganyan ang buhay ng totoong Kristyano. Sino dito yung masaya-masaya ng paraan ng Diyos? Alam nyo ba na ang buhay mo ay potential na milagro sa buhay ng iba? Your life is a potential miracle for others. Na kapag pinagdamot mo yan, hindi makakaranas ng milagro ang iba kasi pinagdamot mo. So I just want to remind you in this statement, let us pursue, let us follow God's way. Because your life is a miracle to others. Huwag mong ipagkait ang milagro ng buhay mo sa iba. So this is my prayer today, na ang buhay natin gagamitin para sa ibang tao. Kaya congratulations sa lahat ng mga magtapos ng live class ngayon. At ang tatapusin natin yung ating 9 weeks na live class. Congratulations sa inyo. Pwede bang tumayo kayo?
we honor and we love you. Napakatindi ng potential ninyo. Alam ba ninyo mga kapatid, pag tiningnan nyo sila, hindi nyo na sila kilala. At isa lang din po ang masasabi ko sa inyo, hindi rin nila kayo kilala. Bakit? Hindi po na-touch ng buhay ninyo ang buhay nila. So my prayer is that, as a family, we need to help one another. Let us encourage them to continue in the Lord. So, yan po ang buhay natin, mga kasama. Kaya, salamat ng marami sa buhay ng mga kapatid kong ito. At gusto kong sabihin sa inyo, yung drive natin na one chair, one soul, one cell, sa susunod na encounter, baka dito na tayo mag-i-encounter. Baka may bubong na yan sa biyaya ni Lord kasi meron shortcut. Kayo naman ang mga magiging guide. Kayo naman ang mga magiging lecturer. Sapagkat walang huli kay Lord. So your life is a blessing to many. No, wag niyong ipagkait na ang buhay ninyo maging pagpapala sa iba. So, we acknowledge you, we honor you, and we are always praying for you. Kaya naging panghapon ang worship natin ngayon dahil lang po sa inyo. Ganyan namin kayo kamahal. Nakatalaga kami sa inyong tagumpay. So, pwede bang tumayo tayong lahat ngayon? Let's dedicate our life. Make a decision. Use your free will to choose God. Use your free will to choose the way of God. Let us pray. Father, ayaw na po namang daan na dinadaanan namin, yung pinili naming daan. Iiwasan na po namin ito, lalayuan na po namin ito kung ito po ay daan na kami ang gumawa. Wala po itong mararating. Wala po itong patutunguhan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung ikaw ang taong ito na gumawa ng daan mo, ng paraan mo na hindi kay Lord, just raise up your hands right now. Makipagkasundo tayo sa Panginoon na, Lord, your way, not my way. Your way is the best. Kaya minsan may troubles, may hardship, may difficulties ang life. Masikip, matinik, malubak ang dinadaanan namin, Lord. Alam namin na hindi ko ang gumawa nito. Lord, gagawa ka ng daan para sa amin. Kung paano mong ginawa ng daan ang bansang Israel, Lord, ganun din po gagawin mo ang daan ng mga anak mong ito. Sa mga nagtitiwala sa iyo. Lord, sa iyo, meron shortcut. Sa iyo, laging easy way. Kasi ikaw po ang daan patungo sa tagumpay. Ikaw po ang daan patungo sa aming pangarap. Ikaw po ang daan para sa aming magandang pamilya. Lord, i-bless mo po ang aking mga kapatid na ito. At kung sino man po ang may karamdaman, Lord, my prayer ngayong gabing ito, Lord, pagalingin mo po sila. Lord, yung po may mga karamdaman na may mga bukol, Lord, ikaw po ang Diyos na magpapagaling. Ikaw po ang Diyos ng himala. Lord, yung pong aming resources hindi ho magagamit sa pagpapagamot kundi pang tulong sa kapwa. Hindi ho namin ito pagkakait sa iba, Lord. At hindi ho kami mag-iipon para lang may ipon kami, Lord. Magre-reveal ng glory mo ang lahat ng bagay na ito. Kaya, Lord, yung paraan mo, hindi yung paraan namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.